Ay, magandang umaga ho mga boss. Mga friend, maaga tayo ngayon. Oh, ulan ng ulan dito. Siguro hindi ho, pero klaro naman yung dating ko dahil sinusubukan ko muna bago ako mag-vlog na maintindihan niyo yung sasabihin ko, no, mga friend. Magbigay ho tayo ng reaction dito kay Rowena Guanzon. Oo, talagang hindi. Pakinggan natin. Yung gulo, ayoko na usahan ng pero marami yung nag-trending eh. Kaya bibigay tayo ng reaction natin, no? Oh. No, this lady now. I want you to go and like to leave. Here. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Who is this man? Is your husband? Who is this man? Pinaalalahanan siya, sabi niya, I want you to apologize me. Ayan. Ma'am, if you are sick, why you go out to the mall, sabi. Yung babae daw, yung kinagalit niya. Kasi umuubo-ubo nga to si Rowena daw, di ba? Tuloy natin. This is stupid! Ignoramus! Ang daming inabot. Stupid, ignoramus. May putang ina mo pa sinabi dito eh. Oo. Pero yung pinakamabigat dito, mamaya, doon tayo magbibigay na reaksyon. Utang ina mo! Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! Ako ba pinili mo? No, I want your name! Get safe! Get his name! I want your name! Wala pong mag-video ko, wala pong mag-video. Oh, yun o, At kinasuhan niya na to. Ito, Guanzon files charges versus Chinese national. Chinese national daw. After umubo incident in Makati Hall. Oh. Siya pa nagkaso eh, no? Ito mga pre, no? Naghain na ng reklamong unjust vexation at grave oral defamation si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa Makati Police laban sa isang Chinese national na nakaalitan niya sa loob ng isang mall sa Makati. Pero balita ko, Ateneo raw yata low graduate yung babae. Ayon kay Guanzon, nagsampa siya ng kaso sa matapos umano siyang sabihan ng naturang lalaki na umalis para hindi makahawa nang siya ay umubo. Batay sa kanyang inilabas na online post. Naglabas din ng video si Guanzon ngayong linggo, December 7, na kumpirmadong humantong na sa formal na reklamo ang insidente. Di ba? Yun o, mga friend. Ang aral ho dito, mga friend. Uli-uli. Ito, babala ho ito, Babala. No. Madali lang ho itong vlog na to, Mamaya na ho tayo pero magbabasa rin ako ng comments mamaya to. Kasi magko-comments pa kayo rito no, mga friend. Babala. Ito, share nyo to, babala to. Kung hindi kayo, mag-isip-isip kayo bago nyo punahin yung dating commissioner na Rowena Guanzon. Kung hindi, yan ang aabutin nyo. Mura, katakot-takot, at kakasuhan pa kayo. Nangyari na, ba? Kailangan kasi pagsasabihan nyo si Rowena Guanzon at umubo siya, kailangan kayo ay naka-Rolex at naka-Gucci bag. Kung hindi, patay kayo. Sabi niya yan. Sasabihin mo ako, hindi ka nga naka-Rolex, hindi ka nga naka-Gucci bag. Kasi baka naka-Rolex si Guanzon at saka may bag siya ganun siya, may bag siya. Baka naka-Gucci siyang bag. Tapos yung babae, parang, tingnan nyo yung video. Parang wala akong suot na alahas yung babae. Simpleng-simple yung babae. Wala rin hong bag. Si Guanzon, naka-Gucci bag siguro si Guanzon. At saka naka-Rolex na relo. Diba? Ayun. Doon lang ho tayo mga friend. Kaya uli-uli, share nyo itong vlog na to. Mag-isip-isip muna kayo. Kunyari, nakita nyo si Guanzon na umubo sa mall at gusto nyo siyang sabihan na, Manang, dapat
nasa bahay ka. Kasi mukhang may sakit ka, bakit ka nandito sa mall? Kung hindi ho kayo naka-Rolex, huwag nyo na ho, at saka hindi na kayo naka-Gucci bag, huwag nyo na ho mag-attempt na lapitan siya at parang tingin ko pinagmalasakitan siya eh. Kasi sabi niya, why are you here? You must be kasi nga umuubo-ubo. Parang ganoon, di ba? Yung malas niya, hindi siya naka-Gucci, tsaka hindi siya naka-Rolex na relo, yun ang inabot niya. Mag-collab na ho tayo, mga friend. Hanggang doon lang ho. Ay, dagdagan ko ng konti yung vlog natin ngayong umaga. Baka mabiti naman kayo. Ito, Alice Go. Nailipat na sa correctional. Inangdalhin sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go mula sa Pasig City Jail Women's Dormitory pasado alas 10 Biyernes ng gabi. Kasama ni Go, sina Rachel Joanne Carrion at Jameline Cruz na nahatulan rin ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa qualified human trafficking na may kaugnayan sa operasyon ng illegal na Pogo Hub sa Baofu Compound sa Bamban Tarlac. Sa mga larawan na ibinahagi ng Bureau of Jail Management and Penology sa ABS-CBN News, kitang nakaposa si Go at nakasuot ng bulletproof vest. Sumailalim si Go at ang dalawang kasama sa medical at laboratory exams bago sila ilipat ng kulungan. Unang-una, sinunod natin ang court order. Pangalawa, hinintay natin lumabas ang medical result, especially yung x-ray niya. Ito ay standard operating procedure ni BJMP na before natin i-transfer into any correctional facility ang ating PDL, required ang medical certification. Nailipat sila sa bisa ng Mitimus Order o kautusan na inisyu ng sala ni Judge Annelyn Mendez Cabels ng Regional Trial Court Branch 167. Ito'y sa kabila ng musyon na inihain ng kampo ni Go na manatili siya sa Pasig City Jail. Nang matanong ang BJMP kung bakit Biyernes ng gabi inilipat ng pasilidad si Go. One, because of security concerns. Number two, we have a long weekend and we don't want to cause undue or unnecessary inconvenience sa ating mga kababayan sa kalsada. Samantala, sasailalim muli si Go sa medical examination at 5 araw na mandatory quarantine sa Reception and Diagnostic Center ng CIW. Pagkatapos ng quarantine, ililipat sila sa regular na dormitoryo kung saan mananatili sila ng 55 araw at sasailalim sa mandatory orientation. Pagkatapos ay ililipat sa kanilang selda sa maximum security camp, alinsunod sa mga regulasyon para sa mga hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., mahalaga ang proseso para matukoy ang mga pangailangang psikolohikal at pisikal ng mga nakapiit para sa pagbuo ng individualized treatment program. Sinikap ng ABS-CBN News na kunin ang kampo ni Go at ng kanyang abogado pero wala pa silang tugon. Jesse Cruza, ABS-CBN News. Ay, nako, buhay ha. Sino mga friend, habang buhay. Napanood ko yung itong Go-Wapping na to eh. Hanggang ngayon, Alice Go pa rin ang tawag nila, pero alias lang ho yun. Go-Wapping ang tunay na ito eh. Mga friend. Ng mga buhay, Sino mag-aakala niya, Talagang pag gumalaw ang kamay ng Panginoon, maski na anong yaman mo, pag sumama ang karma, dumating ang karma sa buhay mo, yan ang mangyayari sa iyo. Pero, hindi pa ho tayo tapos. Kasi aapila pa ito. Iaapila pa ito. Iaapila pa yan. Hanggang aabot pa siguro na Supreme Court yan. Mayaman yung may hawak dito kay Go-Wapping na to eh. Diba? Pero kung dapat to, mangumpisal na itong bata na ito eh. Kasi, tsura na ito, kaya niya ba mag-isip ng ganyang kalalim? Ha? Tapos siya lang ang naparusahan ng habang buhay. Sino may hawak dyan? Siguradong merong nasa likod niyan. Na hindi basta-basta. Pawn lang yan eh. Kumbaga sa chess, pawn. Mukhang wala kang alam-alam eh. Mantakin mo naging buhay niya. Sarap!
ginawa siyang mayor, naka-helicopter siya, may sarili helicopter, binenta na raw niya, kasi ginawa daw niyang parang taxi sa langit, mga ganun, na lulugi daw, binenta niya raw, mga sasakyan niya, puro mga luxury cars. Talagang pag namuhay ka sa ilalim ng kasamaan, may hangganan yan. Yung karma mabigat Ayan na yan. Habang buhay ho yan. Mukhang yung amo niya mukhang malapit na rin. Hindi ko sinasabing si Duterte amo niya. Oo, pero nado niya. Kasama niya sila file doon sa bahay ni Digong. Meron pa siyang meron siyang parang tawag dito, yung portrait doon sa taas ng bahay ni Digong. Oo, meron siyang picture, mag-isa lang Oo. Saka yun nga, marami siyang kasama niya sila Amy Marcos, may mga picture Oo, na kasama niya yung talagang mga marayaman mga politiko, di ba? Yun o yan, mga friend. Napakatalino mo, napakaano mo naman yung pagiging criminal mind niya, kaya niyang gawin yan na ganun. Hindi siguro. Tsura. Maski yung yung wanted ngayon, si Cassandra Leong, nakakita niyo yung tsura? Parang hindi alam kung ano isasagot niya doon sa puro I invoke my right. Lilingon doon sa abogado niya. Pag tinatanong siya doon sa Senado ba yun o Kongreso, pagka tinatanong, invoke my right. Puro invoke my right ang sagot Dahil yung mga abogado niya, talagang, mga abogado to. Ngayon, wanted. Nawawala. Yun ang problema sa Pilipinas Hawak na nila, nakakawala pa ngayon, hahanap na naman saan napunta. Pero ayon sa kanilang balita, nandito lang daw sa Pilipinas. Ay, nako. Mga friend. Mag-ulab na tayo. Marami pa. Diyos me. Hirap nitong nito. Kala nyo, mga friend, yung mga malalaking buhaya na yan na sasabi, la Jinggoy, sila Chis Escudero, mahirap po yan. Hindi kailangan talaga tibay ng batas. Nasa ba? Si Marco Beta. Pag nakalusot si Marco Beta, talagang anong klaseng batas to? Kinasuhan na si Marco Beta diba? Mamaya na ho natin pag-usapan. Mag-collab na po tayo. Yan ho topic natin ngayong umaga. Pag gumalaw ang kamay ng Panginoon, wala kang maihaharang. Maski na sinong Satanas ang nasa likod mo, pag gumalaw ang kamay ng Diyos, wala kang maihaharang. Pero palagi ko, hindi pa rin kakanta itong si Alice Go na to. Pero kung ganito sarap talaga ng buhay niya, mga pre, makita mo, yung kama niya, talagang ang laki ng bahay niya, saka talagang para siyang nasa paraiso. Laki mo, mayor, first time na nag-register bilang voter, unang boto niya, sarili niya ang kanyang ibinoto. Debrado Ludovico, shout out. Good morning, Karox, and to all warriors from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Okay lang, Karox, kahit halo-halo ang topic, basta wag mong kaliligtaan ang aking idol na may sayad. May sayad na rin, Sister Bisis. Hoy, gising-gising, Sister Chingsay. Tinamaan ka ng lintek. May balag ako sa kanya bago magpasko. Silito Mabait, shout out. Rick Ignacio, shout out. Hayop din pala ito si Rap Recto. Pero yun ang problema Rick Ignacio, sa Malacanang maski ng mga mandarambong, hayop, lahat sila nakabarong, naka-Amerikana, at honorable sila ang tawag sa kanila.
Whiskey do. Ay nako, minsan sa totoo lang, lumalabas na ang katangahan ng pinuno natin. So sorry to say this, sabi. Pinuno natin, mga pinuno ka mga. Mary Lebron, shout out. No skipping ads, sabi niya. May si Kalatni nag-reply. Thank you so much for not skipping ads. Sabi ni Kalatni. You're the best, sabi niya. Shout out Michael Edwin Mike, my friend. Marilo Pabianak, shout out Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Hatol ng korte, ibalik ang 60 billion sa PhilHealth. Ilagay sa 2026 GAA. Di lokohan lang po kasi tapos na ang budget. Ang mangyayari sa atin din kukunin ang sakaling ibabalik sa gobyerno. Siyempre. Kanino pa? Sinisweldo nga niya mga honorable na yan, galing sa kaban ng bayan, galing sa taxes natin, di ba? Hay, lugi na naman taong bayan, sabi niya. Ngayon po kaya namatay na si Enrile sa legal advisor. Sino nang kukunin? Sa nangyari po sa PhilHealth, di walang silbi din ang naging advisor kasi nagawa sila ng unconstitutional. Walang silbi talaga. Tapos inalis si Bersam, ipinalit pa si Recto na naging salarin sa pagkuha ng 60 billion at hindi pa abogado. Baka makagawa pa ng palpak na naman na advice sa President. God bless us all po tayo sa mga kawarriors. Anong baka? Malamang. Elizabeth Iscare. Good evening, Sir Rox. Yan ang malaking pagkakamali ni BBM. Nakunin nila ang budget para sa PhilHealth natin na dapat taong bayan na magkinabang at ipinondo dito sa flood control project na ninakaw naman ng mga politikong ganid sa pera. Kaya kawawa talaga mga Pinoy. Kasi tayong mahihirap, ang ordinaryong Pinoy, ang kawawa at dugyot, pawis natin, yung kinukurakot ng mga yan. Kaya ang Pinas, di umaangat ang ating bansa dahil sa andyan ang mga politikong kumukubra sa ating pinaghirapan. Kaya dapat lang sipain na silang lahat na mga magnanakaw dyan, kakagigil, Xerox. Yun na lang magagawa natin, Elizabeth, manggigil. Hindi mo naman pwede patalsikin itong nakamumuno na ito dahil nga ipapalit. Mas grabe. Kumbaga dito saan malapit tayo mahulog sa bangin pero tayo ay nakakapit. May isa nga tayong kinakapitan. Pagka tinanggal mo isang kinakapitan, mahulog na tayo sa bangin. Doon kaya sa mga Duterte. Atay tayo dyan. Nalalaki ng pangil. Okay na yan. Elizabeth Iscare. Yan ang hirap kay BBM na naging presidente natin. Ewan ko lang kung totoo. Totoo ngang matino ito. Kaya minsan, napapaisip ako na sobrang malas natin at yung mga nakuha nating mamumuno sa ating bansa, magkakasunod na palpak. Itong si Duterte na demonyo at itong si BBM medyo demonyo lang. Tama ba, Seros? Tama. Eddie Luna, shout out Karox, magandang araw o gabi sa inyo dyan, Karox. Hanggat hindi nauubos ang mga Pilipinong tanga at walang utak sa pagboto, hindi nauunlad ang Pilipinas. Sang-ayon ako sa iyo, Eddie Luna. Kasabwat pa ang demonyong COMELEC hanggat si Garcia, ang chairman ng COMELEC, walang kandidato na magaling at malinis ang makakatakbo sa COMELEC. Kahit na siraulo, rapist, at mapagsamantalang bastos at manyak, makakatakbo. Kasi malaki ang bayad. Pero pag wala kang milyon o bilyon para sa COMELEC, di ka makakatakbo. Tangina mo, mamatay ka na sana. Salot din kayo. Si Toto Kausing, anong ginawa nyo? PI naman, mabuhay ka, Karox. Eddie Luna, Australia. Ay, nako. Elizabeth Iscare. Ano ba aasahan natin sa mga nanalong mga senador ngayon at presidente at bise? Isipin nyo, ang nangyari ngayon sa ating bansa, mga senador na walang ginawa kundi magnakaw sa kaban ng bayan. Kasi nga, itong mga gunggong na bumoto sa mga yan, di nag-isip
kundi umandar ang kabubuhan at katangahan ng mga bobotante. Eddie Luna ulit. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out ha. Sabi ni Eddie Luna ulit, Karoks, pag ang isang ahensya ng gobyerno dyan sa Pinas, may napakalaking pondo gaya ng 60 billion, ang mga magnanakaw, Senado at Kongreso ay naglalaway. Walang iniisip kundi paano nila nanakawin pondo ng PhilHealth. Kinuha para sa flood control project. O ano ngayon ang nangyari? Hindi ba pinagpiestahan ng mga magnanakaw? Nga. Sana may bitay sa Pinas kaya hindi na ipasa ang bitay. Kasi alam nila, sila ang tatamaan mga politiko. Mabuhay ka, Karoks. Eddie Luna ulit. Karoks, hanggat maraming tanga at walang utak na butanteng Pilipino, hindi auunlad ang Pilipinas. Sana nga Pinoy na butante, galingan naman sana ninyo ang pagpili ng kandidato kasi kayo rin ang mahihirapan pag halimaw ang namumuno dyan. Kayo rin. Kami andito sa ibang bansa, hindi namin mararanasan ang naranasan ninyo. Tama. Kasi andito kami. Ang sa amin lang, yung maipagmalaki naman lang namin ang Pilipinas dito sa ibang lahi. Sa ngayon, hindi namin maipagmalaki sa ibang lahi ang bansang Pilipinas. Napakahirap JTB, shout out. Tol, langyayan si Recto. Batma. Kaya nilagay ni Bangag yan dyan para mas madami mananakaw ng mga ganid. Shirley J. Sir, shout out ha. Sarap buhay ni Sara. Kahit anong gastos niya, okay lang kay Marcos. Paano? Parehas naman sila. Sige lang, ubusin na ninyo ang pera ni Juan de la Cruz. Walang mangyayari sa ating Karoks. Hanggat sila ang nasa gobyerno, Marcos at Duterte. Pera lang tayong mga sira ulo, paulit-ulit lang tayo. Ay buhay, maghintay na lang tayo 2028, sakit ng ulo at dibdib, maririnig ang paglustay ng pera natin. Totoo yan, Shirley, wala Shirley J. Sir ulit Grabe pala ugali ni Buwangsong, nagwala sa mall. Iba talaga pag nadikit ka sa mga Duterte, nagkakaroon ka ng tililing. Simple lang naman ang requirements Ikaw naman, Shirley. Pagmamalasakitan mo si Guanzon at sasabihin mo, ma'am, uwi ka na kasi parang may sakit ka. Ba't nagmumoling ka pa? Ba't nandito ka pa sa mall? Ubo-ubo ka. Kailangan naka-Rolex ka at saka naka-Gucci bag ka. Ganun. Para hindi siya sasagot. Kailangan kalibil mo siya. Ganun. David Mendoza ulit. Ang totoo po, ay ginagamit lang ni Buwangsong ang rally ng mga kakamping para manalo yung partido niya 2022. DDS po talaga yan. Nung nanalo po ang PWD 2022 election, ay kaagad na bumalik sa tumbong ni Digong. Sumalik sa tumbong ni Digong yan. Ang kapiran niya ay baka daw harangin ang budget nila. Kaya kailangan daw umayon siya sa administrasyon. Ang kaso po ay di siya pinaupo ng COMELEC. Kaya galit na galit kay BBM. Hindi. Totoo yun. No? Si David Allen Mendoza pala yun. Sam AJ, shout out Karoks, dito sa Amerika, ginawa ng presidente shutdown sa pagkain at medical pero hindi pabor ang tao. Hinarang siya. Hindi nangyari ang kagustuhan ng presidente. Bilib ako dito. Kaya kung ako ang tatanungin, may karapatan ng taong pumili sa politiko at alisin anytime, forthwith o firing squad. Sana nga. Sam AJ ulit Karoks, panoorin mo si Leo Martinez kay Julius Bawa. Napanood ko ang issue tao at korupsyon sa Pilipinas. Napanood ko sa AJ. David Ali Mendoza ulit Good evening, Karoks. Yung mga pinagbibili po na gamit ng Office of the Vice President, baka naman may kasamang payong and Rolls Royce yan. Mahal nga po yan. Hindi kaya yung nabiling motorsiklo 1
100, oo, 130,000 yata, oo. O 1.3 million. 1,300,000 ang isa. Hindi kaya yun yung mga motor ni Batman tsaka ni Robin? Alejandro Bidad, shout out. Karox, tama ang vlog ni Chris Ulo tungkol kay Batong Duwag. Yan ang dapat gawin ni Tobats kung 2020 na mahal niya ang tatay karton niya na presidente na sa masamang palad ng Pinas. Ayos ako Mario Joseph. David Ali Mendoza ulit. Karox, mabuti nga kay BBM yan. Gusto niyang magpresidente, wala naman siyang alam at tamad pa, kaya manahin niya ang mga problemang iniwan ni Digongong. Ang akala niya po siguro ay pautos-utos na lang ang gagawin niya, kagaya ni Apo Lakay Perdi, naubod ng talino at top notcher pa sa bar exam. Nakabaligtad na naman niya. Baligtad ba? Ted, shout out Ted. Ito na naman. Kung gagawing bakal ang mga kapalpakan, pagnanakaw at pagsisinungaling ni Sayad at isasabit ito sa kanyang liig at ihahagi siya sa pinakamalalim na dagat, baka wala pang isang segundo ay nasa pinakamalalim na siya ng dagat. Ganyan kabigat ang kapalpakan nito, pero di man lang makanti ng ating gobyerno, gagala-gala pa rin na parang walang nangyayari. Inispoiled ng ating gobyerno, di pa rin nagsasawa si Sayad. Gusto pang maging presidente. PBBM, kilos. Kumikilos naman na, pero ewan ko yung mga nakakapaligid sa kanya. Ayaw gumalaw. May mga kaso na sinampa. MBI, sinampa na ng kaso. Wala eh. Trillanes, ewan ko lang. Bahala na si Lord. Ganun lang yun. Diba? Kalat ni Bayaw. Whisper, ang Bulong Brigade lang ang malakas. Isang bulong lang namin ay mauuto na namin ang presidente ng Pinas. Ayos, patay tayo dyan. JC Hope, shout out my friend. Ano niya? Si Rox, busy ang lola mo dito sa Manila. Manila? Ba't dito ka naman dinala niyang balat mo? Ha? Ha? Wala namang snow dito Pero updated pa rin mga ganap. Itong si Guanzon, anyari? Ito nga topic natin. Ang matinong abogado, nagiging buwang pag nadikit talaga sa mga Duterte. Si Harry Roque, matino dati. Ayan, naging lagalag na. Grabe ang kamandag ni Gong. Di, totoo. Oo, totoo. Friend Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi ni Friend Shelby, no? Si Rox, pagrabe ng pagrabe. Palala ng palala, ano po? Lalong dumadami ang nahuhukay na makahimatay na anomalya. Naku si Rox. Baka tapos na ang termino ni Kuting. Tawa ka ng tawa Emoji niya tawa. Di pa po matapos-tapos paghuhukay at pagsambulat ng kasimbaho ng burak na puro anomalya. Lahat po ng sumpang karumaldumal na pag nanakaw ng mga pusakal na kriminal naisasagawa po at naisa sa katuparan at mapagtagumpayan po ang mga yawang dutae. Napagtagumpayan po ng mga yawang dutae. Kapag naman po tayong mga Pilipino, lalo na po doon sa mga nabudol ng nabutante, pag di pa naman po nagsituwid ang mga tuliling ninyong utak at di pa po kayo mga nataldahan at natuto sa mga makabaligtad sikmura na ginagawa ng mga kampo ng demonyo sa ating bansa at sa ating mga kababayan, kung ako sa inyo, magsipagbigti na lang kayo lahat. Para nyo na pong awa.
Huwag niyo na po kaming idamay. Kung kayo pong lahat gusto niyong magpakamatay, okay. Kulang po ang firing squad o bitay sa pambababoy na ginawa po ng mga pinutukan ng lintik ng mga yawang halimaw na to sa atin pong lahat. Kahit po kami nasa malayo, ramdam po namin ang sakit at mari-barim na krimen na ginawa po nitong mga anak ng puro maitim na halimaw. Mainit na ulo. Nasasaniban po sila ng sobrang pagkademonyo sa kanilang mga pagkatao. Dapat po silang supilin at bigyan po ng malupit na wakas ang kanila pong mga paghahasik ng lagim sa ating pong mga kaawa-awang bansang Pilipinas. Naku naman Sir Muning, Sir Blackjack, Sandigan Bayan, mga taga-NBI, ano pa po ba ang milagro ni Batman ang iniintay po natin? Ano po? Sobra na po. Huwag po tayong magpapetik-petik at puro lampasot at puro mga sinungaling. Sundalong kanin at pulis patola. Aksyon po tayo agad. Dapat ang mga yawang kurimaw na malupit na kalaban mailagak na po dapat po nilang mundo. Gatyan pong mga yan pagalagala at nakakawala na parang mga asong pusakal na gala. Baka sa bandang huli po mga sir, baka mabaligtad po ang mundo. Mabaligtad po ang mundo nyo. Sila pa po mismo ang bibitay po sa inyo. Kaya, pronto, mga sir, gising. Bawal ang lamya-lamya at tutulog-tulog po sa pansitan. Mas matitinik po ang inyong mga kaaway. Sanay na sanay sa bardagulan at pagiging pusakal ang mga kriminal. Desperate na po sila. Kaya, dead or alive is the name of the game. Totoo yan, Tia Delica. Matira daw po matibay. Kaya habang kayo po nakakalamang pa ng isang guhit sa kalaban sugod na po dapat mga kapatid. Kung ayaw ninyo kayo, mga sir, ang matuhog sa inyong mga lubot at gawin nila kayong mga pulutan. Hanggang sa muli po, mga kawaryos, yung pong basyang lalayas po muna. Ang inyo pong lahat, nakikibaka, katipunerang malupit ng Cavite. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal ang aswang at ninyong makulit na Tia Deli. O naman. Hi, friend. 3J show ulit Sir Rox, si Bato, naging pugante. Kala ko ba sabi niya kay Trillanes, bring it on. Sabi lang yun, ikaw naman. Ikaw na, pinangakuan ka na, gusto mo pa, tutuparin ni Bato? Kapal na mukha niya. Hay, kasing pag inuunay kayabangan, ayun tuloy, super yabang noon, akala nila nasa taas, sila forever. Totoo yan, friend. Shout out, Adorasyon ni Maranan, Dolor Garcia, friend namin Bingson, Emans Kalananak, shout out, Jeff Ramos, Brother Elias Isyok, oy, mission accomplished mga boss, oo, hanggang mamayang gabi, baka meron tayo isang maganda-gandang buhay talaga, pag gumalaw yung kamay ni Lord, hirap, karma, hindi maawat. Ito pa nangyari kay Go Wapping. Sarap-sarap ng buhay, pakit-pakit lang, diba? Amangumango. Ngayon, doon, life imprisonment. Magandang tanghali po mga boss. God bless.